against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. And your feet shall shod. Binigay niyo sa amin, upang kami, Panginoon, muli ay magkasama-sama, magtipon, mag-aaral ng iyong salita, matuto, makapakinig ng mga patotoo. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ito, Panginoon, na meron kami. And we have this privilege na mag-aral sa iyong salita, sapagkat problema, minsan dumating tayo sa punto ng buhay natin na pinanghihinaan tayo. Sometimes, di ba, no? Narinig yung testimony ni Sister Jing kanina. Grabe, no? Sipin mo, children's ministry, tapos one-on-one tayo. Okay? Di ba? Kasi bakit? Dahil tayo dyan. Kasi Pastor Bart, simula ng gawain, kagaya ng maraming business, kapag yung character mo, ano yung mga bagay na iaasal mo kapag dumating tayo doon sa pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng mga bagay na parang nagpapabigat sa atin or humahanda sa atin upang mag-move forward or mag-go forward. Dapat natin maunawaan, simula nung tinanggap mo yung Panginoong Jesus, nagsimula na yung totoong laban sa buhay. Simula nung naligtas natin soul. Sabi ni Haring Saul, ito, isuot mo yung helmet, isuot mo itong balute, isuot mo ito, gamitin mo itong sibat. Pero sabi ni David, ako po ay isang pastol. Kapag ka mag-isa ka, yung laban mo kapag ka walang nakatingin, yung laban mo kapag ka walang sasaway sa iyo, dapat maunawaan mo that Christian life is not a playground, it is a battleground. Therefore, no? Nung ibinigay ng Diyos yung panalo kay David, doon kay Goliath, hindi dahil magaling si David, kundi dahil nakita ng Diyos na si David mapagkakatiwalaan sa mga small victories, pwede siyang pagkatiwalaan sa public victory. Di ba? Alam mo kasi kung ano yung problema? Nakatingin tayo doon sa ano yung meron na, ano yung finished product na, ano yung may accomplishments na, ano yung maganda na, ano yung maayos na. No? Huwag na tayo lumayo. Dito sa church, nakita nyo may second floor na, nakita nyo nakatayos na, nakita nyo maganda. Pero dito, malulaki mga kapatid. Nakita ko ito kung paano nagpalipat-lipat. Pupunta kami ni Papa doon sa church, binabaha. Tatalihan niya pa ako ng sinturon kasi may agos yung baha na susungin namin. And I mean, there's sabi ko, this is the statue, the monument of the grace of God sa buhay ni Pastor Alex sa Moriah Baptist Church sa Bukawi. Nakita niyo yung public victory? Si Pastor nakapag-Macau, nakapag-Thailand, no? Akala niyo pag-ahala-gala lang. Ngayon, pag-Amerika. You know what? Those are part ng mga victory na dapat tagubayan ni Pastor Alex nung time na walang nanonood. Nung time na walang nakatingin. Nung time na walang why? Because Christian life is not a playground. It is a battleground. Kung ito ay battleground, it is important for us to stay strong. Walang sasabak sa gera, walang sasabak sa laban na mahina. Kaya yung kwento kanina ni Mama Marisa na may sakit si Pastor Alex, tapos kinabukasan, nagbubuhat na ng timba, tapos nagbabasketball pa. Binigyan ng Diyos yun. Bakit? He needs to be strong. Lalaban kayo sa construction, may sakit ka, lalaban kayo sa construction, meron kang karamdaman, hindi. Pero, by the grace of God, no? Ano nangyari? Yung kalakasan ibinigay ng Panginoon. And this is it. The best way for us to stay strong is for us to be strong in the Lord. Gusto ko pong maunawaan natin na yung kalakasan hindi sa ating kakayanan, hindi sa ating galing, hindi sa ating husay, hindi sa ating katalinuhan. Ang tunay na kalakasan na nakakamtan ng bawang mananampalataya ay yung kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Kasi habang pinipilit mo yan sa sarili mong kakayanan, habang pinipilit mo yan sa sarili mong katalinuhan, sa sarili mong kalakasan, you know what is going to happen? Darating yung time, mauubos ka, mag-drain ka, mapapagod ka, mag-quit ka, ayaw ka na, tatalikod ka na. Kasi bakit? Hindi yung lakas ng Panginoon yung ginamit mo, yung lakas mo lang. And sometimes, kaya hindi ka maka-move forward, hindi ka makapag-grow doon sa ministry na meron ka. Kasi may mga bagay ka pang ayaw bitawan. Okay? May mga bagay pang nagpapabigat sa'yo. May mga bagay pang humahadlan sa'yo. Dapat natin maunawaan, we need to be strong. And the best way for us to be strong is for us to be strong in the Lord. Kaya sabi ng verse natin, finally, my brethren,
Be strong in the Lord and in the power of His might. Amen. Ang kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Hindi yung kalakasan. Ha? Dapat natin maunawaan ito. How can we be strong in the Lord? Paano nga ba tayo lalakas sa Panginoon? Okay? Isa siya na po, walang alliteration dito. Pero yung mga core principle, naka-written, was written as it is according to the Word of God. Number 1, put on the whole armor of God. Amen. Gusto mo pala maging malakas sa Panginoon eh. Bakit balutin ang sanlibutan yung suot mo? Di ba? Gusto mo pala maging malakas sa Panginoon. Bakit sa halip na God's book, Facebook yung pinagkakamalan mo? Di ba? Ano nangyayari? Dapat natin maunawaan na yung mga bagay na ito ay binigay sa atin ng Panginoon kasi alam ng Diyos na kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay susunod sa Kanya, ikaw ay mananalig sa Kanya, daranas ka ng mga pagsubok sa mundo ito. And that's how graceful our God is. Hindi ka pinabayaan nung maligas ka. Bahala ka sa buhay mo dyan. No! He has given us this armor at itong armor na ito ang magiging kalakasan natin. Ito yung magiging panangga natin laban sa anumang mga atake ng kalaban sa atin. No? Sabi, verse 11, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Kung gusto mong tumayo at mantiling nakatayo sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema na pinagdaraanan mo, then you have to wear the armor of God. Ano nga ba yun? So, it's like a preaching na may kasamang Sunday school, ano? Okay? So, isa-isa natin. Number 1, letter A, the loins girt of truth. No? Sa mas mapabaw na English, it's the belt of truth. Ito po ay hinahintulad sa Roman soldier. At yung Roman soldier na ito, no, pag makikita nyo sa mga pelikula, sa mga palabas, meron silang palda gawa sa bakal. Okay? Yun yung depensa ng kanilang legs. Pero di ba kung ano yung kumakapit doon? It is the belt. Kung wala yung belt na yun, walang kwenta yung bakal na yun. And can you imagine going sa isang gera, patungo sa isang laban, walang salawal? Diba? Wala. Ha? Di ba? Lalaban ka pa na wala kang salawal? Ha? Sino mo? Bakal yung sapatos ko, bakal yung baluti ko, naka-helmet ka, tapos naka-cycling ka. Ang sexy mo, no? Diba? So ano makikita natin dito? Ito yung katotohanan na kailangan natin. Okay? Ito yung katotohanan na magpapanatili sa atin yung kasuotan natin. Ito yung kailangan natin. We need to learn how to live on the truth. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Sabi ng John 17, sanctify them to the truth, the word is truth. Anong ibig sabihin? Yung katotohanan na salita niya, yung katotohanan ni Kristo sa buhay natin, ito dapat yung ginagamit natin. Diba? Ang daming mga kasinungalingan ngayon na inilatag sa liputan sa atin. Okay? Kung may pinanganak kang bailawin ka, lalaki ka, hindi ka babae. Rich. Di ba? At kung may pinanganak kang hiwa ka, babae ka, huwag ka nang magpakalalaki. Rich. Kasi bakit? Kasi nungalingan yan. Tama. Nung nilikha ng Diyos yung tao, He created them male and female. Yung hindi kasama doon, ang Diablo gumawa. Tama. Okay? So, tanong ko tayo, nilikha ka ba ng Diyos o nilikha ka ng Diablo? Sama lang natin. Yung spirit of truth, panghawakan natin yung katotohanan na ito. Ha? Okay? Dapat matutunan natin. Pangalawa, the breastplate of righteousness. Ang sabi niya, dapat natin maunawaan, yung katwiran. Alam niyo yung magandang bagay, kung ikaw ay naligtas, hindi na yung katwiran mo yung tinitingnan ng Diyos. Yung katwiran ni Kristo na nasa iyo. And you know, kung anong pinoprotektahan ng breastplate of righteousness? One of the most vital part of your body is your heart. Tama. At kapag kaya ito ay natutunan mo gusto ko, ibig sabihin, bilang mamamana ng palataya, we ought to try and to strive. Ano gagawin natin? To live in righteousness. Kasi bakit? Yung righteousness, taglay-taglay na natin ito. Nung natanggap mo yung biyaya ng Diyos, nung naligtas ka, kung nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesus, you are now a heaven-bound creature. You know what? Meron ka ng righteousness ni Kristo. Ang problema ng mga Kristiyano, taglay-taglay ito, pero hindi na
Preach. Taglay mo na yan. Sa tingin ng Diyos, wala nang bilang yan. Ha? Kahit na ikaw huwag kang magsimba, huwag kang magbasa ng Bible, huwag kang hindi ka tinitingnan ng Diyos yan eh. Yung katwiran ng Kristo eh. Kaya alam mo yun, kung alam mo na taglay mo na yung katwiran ni Kristo, live accordingly. Right. Kasi kapag binasa natin, Romans chapter 8, verse 29, we are designed, no? Saan? Na tayo ay maging conformed to the image of His Son. Yung righteousness, hindi yung display sa buhay natin. Ito ay totoong ipamumuhay natin. Alam mo kasi kung ano yung problema? Kapag tayo yung righteousness, naging parasite na, parang parisi ang display na lang. Na gagawin ko to kasi may nakatingin. Gagawin ko to para makita ko. Gagawin ko to para sikat ako. No! That's not how righteousness works. Ang righteousness na ibinigay sa atin ng Panginoon, ibinigay yan para ipabuhay mo. May nakatingin mo wala. May nanonood o wala. Di ba? Sabi ng isang kapatiran, Pastor, ako ng church. May mga hipokrito dyan sa church natin. Sabi ko sa kanya, ikaw ba namamalagi ka? Opo, Pastor. Okay? Alam mo ba sa palengke maraming hipokrito? Bakit namamalagi ka pa rin? Di ba? Nagkukumute ka. May nakakasakay ka jeep. Alam mo ba hipokrito yung iba dyan? Pag nagkukumute ka pa rin, pati ka na magkakal. Di ba? Bakit kumukuha ka pa rin ng pera sa Remital Center? May mga hipokrito dyan. Tapos sa church, nakita mo may hipokrito, yun yung hihintuan mo. Dapat makita natin dito, we need to learn kung paano ka natin susunod ito. It's the breastplate of righteousness. Pag sinabing righteousness, hindi yung righteousness ng Panginoon na binigay sa iyo. Kung baga, inilatag na yung pattern, lalakaran mo na. Your feet shall be the preparation of the gospel of peace. Wala akong makitang sundalo na lalaban sa gera na walang sapatos. Okay? It's a very important thing. Ito yung isang bagay na magdadala sa atin sa lugar kung saan tayo pinapapunta ng Panginoon. So, your shoes. Ano yung shoes mo? It is the gospel of peace. Na kapag pumunta ka sa iba't ibang lugar, dala mo yung gospel. Gusto mo yung testimony ni Ma'am kanina, no? Na yung anak niya kapag ka doon nagsima ng number 1 goal, maging soul winner sa mga. Praise God for that. Amen. Kasi ito yung tao na nagdadala ng sapatos, at yung sapatos na niya, in short, no? Sabi niya, with the gospel of peace. Bakit ba tinawag na gospel of peace? Kasi unang-una, yung gospel na yan, it brings peace sa Diyos. Remember, yung kasalanan na gawa natin, yung kasalanan na tinan natin, ang katumbas niya, galit ng Diyos. But when the people heard the gospel and they believe on the Lord Jesus Christ and they accepted the Lord Jesus Christ in their heart, ano nangyayari? They started na magkaroon ng pagsisisi, repentance, and then they started to have faith, manampalataya sa Panginoon, and they had peace with God. Okay? Pero hindi lang yun. They had peace with other people. Alam mo sa church, we came from different product. Iba-iba yung pinanggalingan natin, iba-iba yung pinagbulan natin, iba-iba yung family upbringing sa atin. Pero always remember, kapag ka sa church ka, isa lang ang dahilan. It's because of the gospel of peace. Nasave ka, kaya ka na sa church. No? Kung na-transfer ka, dito kung pinalago ng Panginoon, praise God for that. Okay? It's still the gospel of peace. Amen. Kaya nakakalungkot, kung sa loob ng church, tayo mismo mag-aaway. Preach. Okay? Wala na mag-aaway. It is for the sake of the gospel of Christ. Walang mga away. Sabi nga ni Paul sa Corinto, kung kayo yung mag-aaway-away, hindi kaya magkaubusan kayo yan? Eh, sino pa yung mag-share ng gospel kung magkaubusan na kayo dito? Dapat tawag natin, yung gospel is designed for us to have peace with God and peace with each other. Okay? Then, makita natin, it is the shield of faith. In verse 15, makita natin, or verse 16, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Na kinakailangan pala natin, no? Higit sa lahat, yung shield of faith. At marami sa atin, yung faith, no, nanghihina. Kaya nga nung isang araw, napanood sa ko, no? Sabi ko, it should be faith.
not feelings. Tama. Amen. Kasi when you decide according to your feelings, Dali na. you are tend na magkaroon ka ng mga bagay na pagpapasyahan mo ay kung pwedeng pagsisihan mo even for the rest of your life. Tama. But when you move according to faith, okay, you know, it is God who works in it. And sinabi ni Pastor Alex, ni Pastor Carlo, nag-ahapon ko na ng gawain. That's faith. That's faith. Isipin mo yung isang lugar na hindi pa siya nakarating, nabalitaan niya, nag-ahapon ko na ng gawain eh. That's faith. Okay? Yun yung kailangan natin. Kasi bakit? Kapag ka meron tayong faith, sabi niya, ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Sabi ko dun sa mga young people, alam niyo bakit kayo napapagod sa Panginoon? Kasi wala na kayong ginagawa sa Panginoon. Ha? Kung wala kayong ginagawa sa Panginoon, papagurin kayo ng mundo. Kasi yung paglilingkod nyo hindi na totoo. Di ba? Pero kung merong faith, kahit hindi naman ipagawa sa'yo, ginagawa mo na. Nagpupusa ka na. Hindi naman sa pagiging atribida or atribido, no? Pero you know, you have the responsibility and the duty to do those things. You became a problem solver rather than a problem maker. Rich. Bakit? Kasi ano ka, tigtas ka, dinalagay ka ng Diyos sa isang iglesia, sa isang church, kung saan gusto ng Diyos maging kagalit-galit ka na. Tama. Amen. Without faith, ang sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God. Kaya, kung nakita mong madumi, yung church, yung building, at nag-voice ka, walang nakapansin, walang nakita, subi. If you do it by faith, may bilang sa Panginoon. Hindi kinakailangan makita ni Pastor, makita ni Ma'am Marisa, hindi kinakailangan makita ng mga kapatiran. Uy, grabe po siya. Hindi. Yung pagpapagal sa Panginoon, gagawin mo yan para sa Panginoon. Okay? Dapat makita natin ito. The shield of faith. Next is the helmet of salvation. Okay? Ang sabi niya, and take the helmet of salvation. Ano yung helmet of salvation? Isa sa pinaprotektahan nito, yung pinakamahalagang bahagi na meron tayo, yung ating ulo. Okay? Kasi ang helmet, ginagamit, hindi sa siko, no? Mga kamote lang gumagawa. Sa ulo. No? Okay? So, ang helmet hindi nilalagay sa ulo. Ginagamit niya. Protection yan para sa ulo. Kasi kapag walang protection yung ulo mo, ang makukurta yung utak mo. Okay? Gusto ng Diablo, madaya niya yung kaisipan mo na, bakit ka ba maglilingkod sa Panginoon na pagod ka lang? Ako, nagpagantuhan kami ni Pastor Ricky. No? Can you imagine, nag-surrender ka ng buhay patungo sa isang lugar na pupuntahan mo. Then, at the very day na nandun ka na, sa pasakay ka na sa reklamo, pa-offload ka. Sabi ko, grabe yun ah. No? Pwedeng kurtahin ng Diablo yung utak mo at sasabihin, nagsuko na nga ako ng buhay pagkatapos ganito pa nangyari sa akin. Pero with the right attitude, with the right perspective, with the right word of God in your heart, all things work together for good to them that love God. Tuntua ako nung bakit ako yung mission doon sa Batya. Kasi bakit? Matagal lang gusto ko magkaroon ng gawain doon eh, na napupurnada natin. No? Kasi dahil alam ko may gawain doon, habang ko lang yung donut, brown out pa nga yung lugar doon eh. No? Wala pang kuryente. Nakano lang kami. Tawag doon, yung binabomba pastor? Petromax lang yung ilaw namin doon eh. No? Okay? Tapos basta gusto ko doon yung donut, masarap yung donut doon, yung may sumo na may margarine. No? Tapos nawala. No? Tapos, napunta si Pastor Raman. Tapos nalong sa kabilang subdivision. No? Sabi ko, wala naman gawain doon. Pero lumakin natin. Ha? Sabi ko kay Pastor, kinakaroon ng bibiruan kami. Pastor, napaganda talaga ng training ng Panginoon. Alam mo ba, nakakaalala ko, nung bata pa ako, buwag mapunta kayo sa church, wala akong naalala ni isang service na naging on time kayo. Rich. Tawa-tawa siya. Ano naman? Okay? Pero training niyo pala yun. Kasi kapag ka nag-mission ka na, late ka na talaga pupunta sa church kasi may gawain ka mo na kakasikasuhin sa inyo. Di ba? All things work together for good. Eh kung hindi siya sanay mali, no?
Hindi iwanan niya yung gawain doon. Okay? Tama. Kasi gusto niya na kahit may gawain doon, nakakasuporta pa rin siya dito sa Mother Church. Okay? Dapat pakita natin na ang Panginoon, meron siyang inilalagay na mga bagay sa buhay natin, sa paligid natin. Sometimes hindi na natin pinapansin. If you have the helmet of salvation, you will have the right perspective, you will have the right mindset. Kaya sabi ng Bible, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds. Yung kaisipan mo, no, sa gawain ng Panginoon, that at the end of the day, you will say, no, na your labor is not in vain in the Lord. Lahat ng pinagpagalan mo, bawat pawis na tumulong sa lupa, bawat luha na pumatak, no, kasama na yung sipon at laway, no, lahat yun, hindi naman nakatulong. Kasi ginawa ko pa sa Panginoon. Gusto ko pong makita natin the sword of the Spirit, which is the Word of God. And among this armor, this is the only offensive armor, the only offensive weapon that we have. Kaya nga kanina, napagalitan ko yung mga member sa church. Pupunta ka sa simbahan, wala kang Bible. Preach on. Diba? Buti pa yung tao ay pupunta sa tambayan niya, may dalang Yossi. Ha? Ikaw, Kristiyano ka, ligtas ka, wala kang Bible. Preach on. Diba? Eh, paano kung pupunta sa church sa loob mo si Satanas? Eh, di wala kang sandata. Diba? Madadali ka agad. Mapapauwi ka namin sa inyo. Kasi bakit? Walang weapon. No? Gusto ko pong makamawaan natin dito. One of the reasons why we can be strong in the Lord is because we are fighting the wrong battles. Sa halip na ikaw mabuhay sa katotohanan, you choose deception, you choose lie. Sa halip na mabuhay sa righteousness, you choose wickedness and unrighteousness. Sa halip na ikaw ay mabuhay doon sa gospel of peace, gusto mo yung magulo. Okay? Nasa halip na makinig ka sa Bible, ang pinapakinggan mo, yung mga kanta magpapaalala sa'yo nung bakit na nakaraan mo. Preach on. Tapos iiyak-iyak ka. Muli, hey! Diba? Ay, dyan. Ayun, bagay na pinapasok ko sa utak mo. Diba? Yung pananampalataya sa atin, mabuhay mo, nabubuhay ka sa takot. Okay? Yung kaligtasan, wala. O wala yung katiyakan mo. Isipin mo yan. Nagtutulda ka sa halip ng Word of God. No? Yung mga bagay sa mundo nito, yung mga entertain. Right? Yung dahilan kung bakit hindi tayo nananalo, hindi tayo nagiging malakas sa Panginoon, kasi yung laban natin mali. May business ka, may trabaho ka, may school ka. Tapos Kristiyano ka na bilibog ka ngayon. Nagka-problema ka sa business, tataluhin mo yung Panginoon. Nagka-problema ka sa trabaho, aalisin mo yung Bible study. Preach. Nagka-problema ka doon sa school mo, aalisin mo yung Bible reading mo. Napaka-unfair natin sa Panginoon. We are fighting the wrong battles. That's why kahit naging parang successful ka, parang lang. Walang nanalo sa maling laban na nilamanan. Sure ka. Yung laban na nilalabanan mo ay yung laban na binigay sa iyo ng Panginoon. Okay? Ilugar mo, ilagay mo yung sarili mo kung saan ang Panginoon gagamitin ka. And He will not just going to use you. He will going to use you effectively. Amen. He will going to use you mightily. Amen. No? Gagamitin ka kasi nagplano ng Diyos. Amen. Kasi ito yun. Kung di ka magpapagalit sa Diyos, kanino ka magpapagalit? Whether you like it or not, no? May gagamit ng buhay mo. At the end of the day, is it worth it? Naglipod ka for 20 years, for 30 years, just trabaho mo at huwag sa'yo yung boss mo. Ano? Kapag namatay boss mo, paano yung anak, walang pa rin kaya yung trato sa'yo. Di ba? Pero alam nyo, sa Panginoon natin, ginawa natin, your labor is not in vain. Kaya nga, sa totoo lang, no? Tinatestimony ko ito sa amin. 2021, talagang full of struggles yung buhay ko. Okay? And then, at the end of it, December 29, nagpakasal ako.
ang hirap ng pinagdaanan ko. Hindi magkasundo yung misis ko at yung parents ko. Okay? Hindi naman sila kapali nag-aaway, kaya hindi sila magkasundo. So I have to cut the lines. Kasi pag nagtugto, pag nagpangako, yung mga sinasabi ng isa sa isa, ako magkakagera. No? So, ako yung naging shock absorber. Lahat ng sinasabi ng misis, lahat ng sinasabi ng family ko, akin lang yan. Tapos, Lord, ikaw maghala. Last January 1, no, December 31, I'm so thankful. Makita ko yung wife ko, together with 2 daughters, kasama yung mama ko, yung papa ko, yung mga kapatid ko. And we are here together. Amen. Sabi ko, Lord, thank you. Tinulungan mo akong itama yung laban na lalabanan ko. Kasi kung mali yung naging laban mo, mali yung naging response mo, wala. Hindi ko makikita yun. No? Sabi ko nga kay Mrs. Siguro, Nick, kung yung time na yun, hirap na hirap ako, nag-quit ako, nag-artista lang ako. Hindi kaya, hindi, no? Sa horror, hindi kaya, dun sa kaya, no? Siguro, may kabuhayan tayo, no? Meron tayong well-fed financially siguro, no? Kaya lang, hindi mo na magiging yung tiwala ng mga magulang. Kasi sabihin lang naman nila sa'yo, nung napakasawa ng mga anak na wala sa ministry. Pero salamat, meron tayong Spirit of God, meron tayong Word of God, meron tayong mga man of God around us na ginamit. Isa lang sinabi nila sa akin, Pastor Donnie, magpatuloy ka. Amen. No? Kaya nung mabalitaan ko na ako sa Pastor Lee, gusto siya makausap. Kasi gusto sabi niya, Pastor Lee, magpatuloy ka lang. Baka mag-fit ka eh. Nagulat ako, sobrang sama na loob, nagtayo ng gawain sa bansya. No? Di ba? Anong ibig sabihin? Kapag katama yung laban na nilalabanan mo, sigurado yung tagumpay. Sigurado yung panalo. No? Ilagay natin dito yung ating kalalagayan sa sitwasyon na to. Number 2, know your enemy. Hindi mo lang masususot yung baluti. Kasi kaya nakasuot sa'yo yung baluti, kung ikaw, hindi mo kilala yung kalaban mo, ano nangyayari? No? Ano nangyayari? Isang saksak lang sa'yo. Kasi yung full armor of God, it was designed for you to move forward. Pa-place mo yung breastplate na yun. Ha? Wala po siyang pang-cover sa likod. Ibig sabihin, the moment na isuot mo yun, you are now going to a battle, at doon sa laban na yun, it is the point of no return. It's either maglilingkod ka sa Panginoon, or maglilingkod ka sa Panginoon. That's your choice. Pipili ka na lang. Okay? Kaya ako po sa inyo, maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. Kaya mata, di ba? I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ano balikan to? Nandito na tayo eh. Di ba? Minsan na naman ako mag-speak dito. Gusto sila natin to. No? Diretso natin to. Parang midnight prayer meeting. Di ba? Okay? Know your enemy. Okay? Ano nga ba yung kalaban natin? No? Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Gusto ko maunawa natin, principalities. Ano nga ba yung principalities? It's all about the territorial or cultural. Ito yung mga traditional na bagay na umahadlang sa'yo. Na kaya pala ayaw mo pumunta sa church ng Sabado ng gabi kasi magwawalis ka. Naniniwala ka pala na lahat ng swerte ay lumalabas kapag nagwawalis ng gabi. Kaya ayaw mo magwalis ng gabi kapag Sabado. Pero yung iba ginagawa ng institusyon, no? Hindi naman talaga naniwala doon. No? Di ba? Ito yung mga paniniwala. Ito yung mga tradisyon na binrake ni Paul nung siya ay nag-mission journey. Can you imagine? To the unknown gods. Yung Diyos na hindi kilala. Sabi ni Paul, mapakilala ko siya sa inyo. Okay? Kasi bakit? Yung mga superstitious belief, yung mga paniniwala ito na pwedeng maglayo sa iyo sa pananampalataya. Ano pa? Against the powers. Ito, authorities. Praise God sa Pilipinas, hindi masyado. Pero si Pastor Alex, sa Bito China, pag pinakwento niya sa amin, hindi po pwede mag-socializing ka na mayroong 5 taong makikinig sa iyo. Isa-isa lang. At hindi pwede mag-iiwan ka ng gospel tracts. Laminated lang yung tracts mo. Pag pinabasa mo, kukunin mo rin. Bawal maiwan. Bakit?
Kasi yung government ng China, they are against the gospel. They are against the Bible. Okay? So, against powers. Kaya pala pansinin mo, no? Kung kailan ka merong gagawin sa Panginoon, no? I remember back then, yung orphanage doon sa Kamangyanan, gusto-gusto ni Pastor Alex ipa-legalize. Pero lang yung papasalamat ng buti hindi na-legalize. Kasi baka mamaya kagaya siya ni Pastor Jeremy Ferguson kulong. You see? Di ba? Meron kasi plano ang Diyos. No? Ano dapat natin makita? Sometimes kahit maganda yung gusto mong gawin, maganda yung plano mo, maganda yung motivation mo, yet, pagdating sa government, wala na siyang pagkilala sa Panginoon. Diba? Kaya nga, praise God, meron tayong pastor sa Congress, nagpapagwin siya kahit pa paano. At sobrang kapal ng sistema doon, hindi talaga kaya magpasin mag-isa yun. Diba? So, ano gagawin natin? No? Sabi na, against the rulers of the darkness of this world, it's all about the worldly system. Ito yung pinagpuyatan ng magabi, kaya inaantok ka ngayon. Di ba? Sa halip na natutulog ka na, nag-ML ka pa. Rich! Sa halip na natutulog ka na, nag-Netflix ka pa. Rich! O di kaya, ano naman ka pa ng mga Chinese drama? Rich! Na-reborn. No? Tinuturo mo sa church, born again, pinapanood mo, na-reborn. Diba? Rich! Ito lang pala. Mamaya pakita ko sa inyo. Meron akong collection yan. Okay? You know what? Dapat makita natin ito. Okay? The worldly system. Sometimes, hindi naman ito yung mga bagay na masama. Kaya lang ito yung mga bagay na gagawin sa kabala para makalimutan mo yung tunay na mahalaga. Diba? Ito yung mga bagay na hindi naman masama. Pero, kapag ka naging kabala ka dito, makalimutan mo maging kabala sa mga bagay na tunay na mahalaga. Nasa halip na sana nagde-devotion ka, nasa halip na sana nagpe-pray ka, nasa halip na sana nagbabasa ka ng Bible, nasa halip na sana nasa church ka, wala. Kasi bakit? Worldly system. Siguro maunawaan naman ako ni Pastor. Maunawaan kayo ni Pastor? Maunawaan si Pastor eh. Tinan mo ba sa rin mo kung maunawaan ka ni Lord? Can you imagine? Pinasal niya yung cross, nagsakripisyo para sa'yo, binigay niya yung buhay niya, para lang ngayon, ipagpapalit mo siya dyan sa cellphone mo. Tigas ng mukha mo. Kristyano ka mga kuringan, pagkatapos, mas mahalaga sa'yo yung worldly system. Ligtas ka na, let us live according. Matutunan natin pahalaga nila. Diba? Against spiritual wickedness in high places. Ito yung mga evil forces that attacks the society. Okay? Na kung saan ang divorce bill isinusulong na sa Kamara. Yung SOGI bill, sinusulong na. Yung same-sex marriage, nandun na. Imagine, itong mga bills na ito, kapag ka ito naging batas, sabihin ko sa inyo, sisirain ito yung mga pamilya na meron na. Tama. Diba? Can you imagine? Anong meron sa Pilipinas? Meron tayo 100. Can't afford 200,000 na ang minimum na gastos. Okay? Kaya kahit masawa ka na sa pinili mo yan, ha? Sa langit ka na lang magsisi. No? Kasi sa langit hindi na kayo masal. No? Malaya ka na doon. Sabi mo sa pastor, isipin mo, pastor, napaka-mapagbiyaya ng Diyos. Kasi kung sa langit kasal pa rin kayo, paano matapawaging langit yun? Diba? Sige. Okay? Ano ba rin natin? Okay? Kung ikaw ay ligtas, ikaw ay nagpalataya sa Panginoon, dapat ikaw ay maging instrumento ng Panginoon para atin yung society. Itong mga bills na ito, kapag nalagdag sa ito, no? Meron tayong annulment, meron tayong legal separation. Okay? Ano yung legal separation? Na hindi kayo may kakasal, no? Kaya lang dahil matagal ka nang walang contact, communication sa pangasawa mo sa pinakasalan mo, ay inaaprobahan na rin ng batas. Pinapayagan na. Okay? Pagkatapos, ipapasok pa itong divorce, ipapasok pa itong same-sex marriage, ipapasok pa itong SOGI bill,
patay ang pamilya din. No? It is the spiritual wickedness in high places. Diba? Kaya dapat natin maunawaan, you need to know your enemy. Si David, nung siya ay makikipaglaban kay Goliath, dumating si Eliab, si kuya niya. Uy, ikaw, pinadala ka naman tinapay ng tatay, tapos ngayon makikipaglaban ka. Sabi niya, is there not a cause? Wala bang dahilan? Para nabahan mo itong iganting hindi tulinay, no? Na ang kanyang nilalait, hindi lang naman ako, hindi lang naman ikaw, yung Diyos natin. Is there not a cause? Alam niyo, minsan, very choosing the battles. Sabi ni David, ano ba mangyayari kapag natalo yung higante na yan? Libre na yung tax mo. Yes, wala na tax si tatay. No? Tapos, ipoprovide na ng kaya uy, sarap na lang. Sa palasyo matitira. Wow! Gusto ko makapasok dun. No? Tapos mapapangasawa mo yung anak mo. Uy, crush ko yun! No? Sabi niya, no? Nag-trending. No? Nung nag-trending, uy, nalaman daw si David doon. Nakarating si Kuya Eliab, uy, ikaw ang nalalaman dyan. No? Sabi nangyari. Sabi ng David, pwede niyang pagulan. Pero hindi. That's maturity. Yung pwede mong labanan, pwede mong ipaglaban yung sarili mo, but you choose na hindi. Let God do it for you. Okay? Way back 2022. Way back 2022 tama. Merong nakasyal sa akin. Christian daw sila, nag-Bible school daw siya. And then, after that, no? 2023 sabi niya, Pastor, mag-mission ako. Sabi ko, sino naman ako para harapan pa kung talagang mag-mission? Tinapot na lang kami. Hindi ko ahead. Ba nag-mission doon sa kabilang barangay, kasama nila mga members na. Okay? 2024, kinuha ni Lord. Okay? Kaya yung church na doon, hanggang ngayon, walang pastor. Naawa ko sa mga members ko. Okay? Papadala ng mga preacher na hindi naman alam yung mga whereabouts, then mga karal ko. 2019 December, binigyan ako ng kontakli. And then 2023, nasira. Kasi akala ko change oil every year. Every month pala. No? Okay? Then, kinuha ng isang kapatiran, papagawa daw, tapos diretso binigyan. 2024, namatay. Nung naikwento ko doon sa isang pastor na nagmamento sa akin, umarap siya kay Sweet Diling at sinabi, Sweet, mag-ingat ka sa aawayin mo. Namamatay at nangangaaway sa asawa mo. Okay? Sino ba gusto mo ipag-away sa akin? You know what? This is it. No? We need to know our enemy. Those are the battles na kung dadamdamin ko, wala na sa ministry. Pero, ang sabi ko, I need to be strong in the Lord. Lord, yung laban na ito, hindi sa akin sa'yo. Only to find out, yung revenge ng Panginoon. Siyempre, dapat natin makita, no? Nabilang mga kanang kaya, kailan natin yung laban natin. Our battle is not against flesh and blood. Our battle is a spiritual battle. Kaya dapat alam mo paano yung posisyon sa isang malalakas na sitwasyon, yung iyong spiritual na kalalakan. No? Always remember, nung naligtas ka, you became a child. Naging anak ka ng Diyos. Nung naging anak ka ng Diyos, you have been sealed by the Spirit of God. Ikaw ay nasaluhan ng banal na Spirit. And God has given you the Word of God. Okay? And God puts you into the church of God. And God has given you the man of God. Tapos, only to find out yung mga isang buhay mo, papaguli lahat, saka mo lang sasabihin kay Pastor. Hindi mo pwede nagsisimula pala, Pastor, may problema kasi. No? Baka mamaya. No? Meron na palang naniligaw sa iyo. Hindi mo lang alam ng pastor mo. Preach! Pagkatapos, malalaman niya, buntis ka na. Preach! Di ba? Pastor, hindi mo kayo, ha?
Ha? Diba? Anong ibig sabihin? Ang battle, spiritual battle. Kaya God has given us these spiritual accessories na kailangan natin. Okay? Knowing first, you are the child of God, you are now a child of God. You have now been sealed by the Spirit of God. You have now the Word of God na kailangan mo. You have the Church of God. Kung saan ka nilagay ng Panginoon. You have the pastor, the man of God. Kaya kapag kami nagtatanong sa akin, sa Lord mo kami nalagay, kaya lang mo nalagay yung pastor. Kasi ito yun. Kahit na lahat ng bagay sumasang-ayon, pag sinabi ng pastor mo na hindi, you should obey your pastor. Amen. Pero kahit lahat ng bagay kumukontra, pero sabi ng pastor mo, you go. You go. Amen. Why? That's not lordship. Yung pastor mo, ibinigay ng Panginoon para mag-guide sa'yo. To feed you with knowledge and understanding. Paano mo paunawaan yung mga bagay na nakikita niya kung hindi mo gagawin yung mga bagay na pinapagawa? What? Kaya sa church, wala tayong board. No? Kasi yung board lang nila. Boring lang yun. Kasi bakit? Pag may sinabi si pastor, pupunta rin ang board. O, di ba? Kaya, walang simple. Sabi ng isang church, meron kaming board of deacons. After 2 years, nasa din yung church na, bakit? Kali board of deacons. Sila yung number 1 na lumaban sa pastor. Board. We have the pastor. At yung pastor is the man of God, no? We should learn how to take care of him, no? Asistihan natin sila. At kung ano yung sinasabi niya, yun yung sundin natin. Kasi, meron tayong spiritual battle. And ang pastor natin, meron siyang spiritual discernment. Probably nakikita mo kung ano yung meron ka ngayon, pero nakikita ng pastor mo, what lies ahead. You learn how to trust God by trusting your pastor. Okay? Number 3, be prepared and remain standing firm. Be prepared and remain standing firm. Isuot mo yung baluti, identify mo yung kalaban, and now, kung nagawa mo na ito, dapat nakahanda ka na. At mananatili kang nakatayo para sa Panginoon. Why? Kasi maraming Kristiyano ang daling lang mag-quit. No? Maraming Kristiyano ang daling lang nilang umayaw. Kasi, ito yun. When you are about to quit, think of the reason why you have started. Pag gusto mo ng sumuko, balikan mo yung dahilan at pabalik simula. At kapag ka naunawaan mo yung purpose mo, you will have the courage na magpatuloy kahit ano man yung mga bagay na kailangan. Sabi ng verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Ang sarap na sinuot mo yung baluti ng Panginoon, in-identify mo yung kalaban mo, and now, you are standing by the grace of God. Alam niyo yung speaking of grace of God, sabi ko, napakaganda na maunawa natin ano nga ba yung biyaya ng Diyos. In 2 Corinthians chapter 12, verse 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. I would rather therefore glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Ano yung nasa part? For when I am weak, then I am strong. Amen. Kaya kapag dumarating ka doon sa bahagi ng buhay mo na parang down na down ka na, yung parang wala ng pag-asa, yung parang hindi mo na kaya, let me remind you, sometimes God allows delays. Sometimes God allows denial. Okay? Sometimes God allows death end. Pagka nasa death end ka na ng buhay mo, wala ka nang magagawa. Dito pumapasok yung prinsipyo na sinasabi ko namin sa church. Do the possible and let God do the impossible. Do your best and leave to God the rest. Do the natural and you will see
the supernatural. Amen. Kasi after ng death end, dito makita yung character mo. Magtitiwala ka pa rin ba sa Diyos? Kapag kasinarado ng Diyos yung tahanan. When you do, you will find out that there is deliverance. Amen. At yun yung pinakamasarap na bahagi. No? Kaya pala nakita ko sa isang sticker, sa isang sasakyan, no? Ang tunay na tagumpay, hindi yung naabot mo yung peak. Ang tunay na tagumpay, it is rising up every time you fall. Right. Amen. Kasi bilang mga tao, sasablay, magkakamali, magkukulang tayo, magkakaroon tayo ng mga bagay na hindi natin talaga naman ginusto. But we have to face the reality. Pero yun, when you have experienced how to rise up every time you fall, that's the greatest victory that you get. No? Sabi nga nila, knock down, pero hindi knock out. Okay? We need to learn how to stand firm, manatiling nakatayo, kung bumagsak, tumayo muli, no? Kung nagkamali, sige lang. Okay? Sabi ni Ate Jane, isa lang yung tuturuan kong bata. So bigit, no? Turuan mo. Wala mo yung isa niyan. Yan pala yung Peter mo, ikaw pala yung Andrew. Na mula sa kanya, isang turo lang niya, 3,000 yung batang makikinig sa kanya. Just keep on doing the right thing. Dapat natin gawin itong mga bagay na ito. Kasi bakit? We need to be strong in the Lord. In order for us to stand firm, no, and to be prepared, we need to be submissive. Sa Word of God, sa will of God, we need to be surrendered. Okay? And sa Word of God, we need to be supportive. Kasi, hindi ka magiging handa sa laban na ito kung yung pananaw mo nasa lupa. No? Hindi ka magiging handa sa Christian life's battle mo kung ikaw ang focus mo wala sa Panginoon. Right. Hindi ka mananalo sa laban na ito if you are fighting the wrong battle. And always remember, let us be strong. Dapat maging malakas tayo sa ating Panginoon. Hindi sa ating kakayanan, hindi sa ating sarili, hindi sa ating mga katalinuhan, dapat sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, know your enemy, be prepared, and stand firm. Bakit? Be strong in the Lord in the power of His might. We need to be strong in the Lord saan? In your life. Sa buhay. In your faith, sa pananampalataya mo, dapat maging malakas sa Panginoon. In your decisions, sa mga desisyon na meron. In your family. Naitataas pa ba yung Panginoon sa pamilya niyo? Okay? In your church. Be strong in the Lord. In your ministry. Kahit na mahirap kapatid, be strong in the Lord. Ha? Binalikan natin itong book of Ephesians. Chapter 1, chapter 2, it's all about salvation. Chapter 3, the mystery of the church. Chapter 4, mga practical ways paano natin gagawin. Sabi ng verse 10, finally, chapter 6. Ito yung huling bahagi ng mga practical ways na gagawin natin. Kahit na ginagawa mo yung mga bagay na sinabi mula chapter 4 hanggang chapter 6, verse 9. Kung sa chapter 6, verse 10, hindi mo naman magagawa, baka masilat ka pa rin nandiyan. That's why it's important for us to be strong in the Lord. Maging mapagbanatay, maging mapagmasid sa buhay mo, sa pananampalataya, sa mga desisyon mo, sa pamilya mo, sa church, and even sa ministry. Again, hindi pa tapos ang Diyos. We're still in the process. We're still on the journey. Hindi pa ito yung ating final destination. Gawin mo kung ano yung ginagawa sa ng Panginoon and be strong sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi sa kapangyarihan. Tumayo mo tayo lahat, tayo wala na. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa gabi ito. Thank you for reminding us that we need to be strong in you. Hindi sa ating sarili.
Hindi sa aming sariling kakayanan, sa aming sariling kalakasan o katalinuhan. Salamat meron kayong salita na naging gabay namin. That we have put on the full armor that you has given us. And we have to know our enemies and to identify them. And we need to be prepared. And not just prepared, but to remain and standing firm. Sabi ko, Lord, sorry po kung naging mahina. Lord, tulungan niyo kami na magkaroon ng panibagong lakas as we face, Panginoon, another week sa aming buhay, another challenges, another trials, another persecutions. Pero salamat, may biyaya. Tulungan niyo po kami na maninindigan sa inyo ano man yung kakaharapin namin mga pagsubok sa mga. Salamat po, O Diyos. Kayo po siyang patuloy na manguna. Sa pangalan ni Jesus, lagyan si Mr. Alex to close this. Kapatid, okay, naging blessing po ang word of God sa amin. Kapatid, at before we close, natatakot ka ba? Be strong in the Lord. Nangangailangan ng kalakasan. Is God, be strong in the Lord. Kapatid, meron pang pangangailangan ng Panginoon. Parang gusto mo na mag-quit sa Panginoon. Be strong. O ba ay hinihimok ng Diyos sa talunin na iniiwasan mo natatakot. Be strong. Kapatid, hindi pare-pareha sa pananagayan natin. But you need to be strong in order for you to be victorious. Bago po tayo manalangin, silently, Pastor, can you please pray for me? I spoke something in class sa Panginoon. Yes, God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. Yes, God bless you, sir. God bless you. God bless you. God bless you. Yes, God bless you. Nakikita ng Diyos ang puso. He knows what is in our heart. And tonight, let us bring to God those things that will become stumbling block, become hindrance or hindrances in our lives. Let us pray. Our precious Heavenly Father, we thank you tonight for giving us a message that is challenging. Oh God, give us the courage to continue to serve. Father, we pray that as we continue in this simple work, help us, O Lord, to be victorious. And do not, O Lord, forsake us. Because the devil is oftentimes coming to us and attack our faith. Father, we pray that you found us faithful, strong, and fruitful to your ministry. We thank you, O God, for doing your great job in the life of my son, Pastor Tony. Lord, thank you for giving him the courage to take the stand, to stay in your will, and to compete. Father, thank you for he learned so many things. And today, this challenge will become a history in his life. Lord, make him, O Lord, a very strong man, fruitful, faithful, durable, in all of the persecution, the enemy going to throw him. Lord, thank you for giving him this gift. Guide him, bless his ministry, guide the Lord, and bless his family. And as we go home tonight, we are giving you all the glory. Thank you, O God, for your loving kindness to us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang gabi po, mga kapatid. And we are dismissed. Thank you po. God bless po. And we will pass our offering. Salamat po sa ating lahat. Dapat po tayo ng Panginoon. We are
business.